Samantala, hiniling na ng Embahada ng Pilipinas sa mga otoridad sa Kuala Lumpur, Malaysia na masusing imbestigahan ang pagkamatay ng isang Pinay roon matapos pagnakawan at sunugin pa ang tinitirhan niyang kwarto. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Sa susunod na buwan na sana muling magkikita si Aling Virginia Lloren at anak na si Rubelin Lloren Repotente. 7 taon ng OFW sa Malaysia si Rubelin at nagtatrabaho sa isang fast food chain doon. Ang apartment na ito raw sa tabi ng kanilang bahay sa Polomolok, South Cotabato ang pinagtsatsagaang ipundar ng 35 anyos na OFW. Pero ang di inakala ni Aling Virginia, malamig na bangkay na palang uuwi ang kanyang anak. Ayon kay Aling Virginia, itinawag lang sa kanya ng Malaysian na asawa ni Rubelin na patay na siya. Kwento raw nito, dinatnan na lang niyang sunog ang kwarto ni Rubelin noong June 2, kasamang naabo ang Pinay. Pero ipinagtataka ni Aling Virginia kung bakit ang kwarto lang ni Rubelin ang nasunog. Base rin daw sa autopsy, pinalanghap muna ng nakalalasong kemikal ang Pinay bago siya nasunog. Pinaka mong problema, ma'am, kay namatay na lang akong anak. Marami pa raw katanungan ang pamilya tungkol sa pagkamatay ni Rubelin. Pero ang problema, hindi nila alam ang tunay na pangalan ng mister nito na kilalang nila sa palayaw na roles. Wala rin daw record si Rubelin sa Overseas Workers Welfare Administration Region 12. Tourist visa raw kasi ang ginamit niya nang pumunta siya sa Singapore bago lumipat ng Malaysia. Ayaw kong tabang sa kuwan. Humihingi ng tulong sa gobyerno ang pamilya ni Rubelin para malutas ang brutal na pagpatay sa anak. Ayon sa DFA, hiniling na ng Philippine Embassy sa Kuala Lumpur ang masusing investigasyon sa kaso ni Rubelin. Base raw sa kanilang paunang investigasyon, isang magnanakaw ang pumatay at nanunog sa biktima. Wala raw noon sa bahay ang asawa ni Rubelin. Victoria Tulad, GMA News.